Ayan. God is good. And all the time. Nakaka-bless yung worship natin. Sinong na-bless sa worship? Di ba, no? Karapat dapat ka. Grabe. Dapat talaga worship na lang talaga tayo, no? Para handang-handa na tayo pag akyat natin sa langit. Kasi alam nyo ba na tayong lahat ay nilikha ng Panginoon para magpuri sa Kanya? No? Kaya yung pagpupuri natin dito is just a dress rehearsal. No? Practice lang dito actually. Pero we should give our best unto the Lord na. So imagine niyo kung tayong lahat nasa heaven na. Tapos wala tayong gagawin kundi umawit ng papuri sa Panginoon. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Gusto niyo bang mapunta sa langit? O, makinig kayo sa magandang balita kung paano tayo pupunta doon. Are you ready for the Word of God? So if you are ready, can you bow your head? Close your eyes. At yung mga bata, pakikuha na po, dalhin dun sa kabila. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami pinagtipon mo bilang isang pamilya. Hinihiling ko po sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong presensya. Bigyan mo po ng kapayapaan at katahimikan ang aming mga puso't isipan. Kami po, Panginoon, ay humihiling sa iyo na buksan mo ang aming spiritual na pandinig at spiritual na paningin upang makita at marinig, O Lord, yung kalooban mo sa aming lahat at kung gaano mo kami kamahal. Lord, pinupuri kita sa mga oras na ito dahil alam ko nakasama ka namin sa sambahang ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Gamitin mo po ako bilang iyong lingkod. Basbasan mo po ako, Panginoon, at ikaw lamang nawa ang maitaas at ang kaluwalhatian mo ang aming makita. In Jesus' name, Amen. Amen. No? Pati yung ating chairperson, no? Si Jay, sobrang excitement niya, nawawala siya sa sarili niya. Kasi nakakabaliw magpuri sa Diyos, di ba? I believe nasa presensya pa siya ng Diyos eh. Gusto niya mag-praise and worship pa. Amen. So sino po yung mga first time natin at mga bago? Can you raise your hand? Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Palakpakan natin sila. Ayan. So welcome po sa aming sambahan. My name is Pastor Lucky and this is Hope Church. No, this is your Hope family. We are not perfect church, but we have a perfect God. So, wag po kayong tumingin sa mga katulad ninyong pasyente. Kami man ay pasyente dito. Tingnan po natin ang ating doktor, ang Panginoon, Heso Kristo, ang doktor natin dito sa sambahang ito. Amen? So, are you ready to hear the Word of God? No, okay, pwede bang tapikin niyo yung kapatid natin sa katabi natin? O huwag kang matutulog kasi malamig. May nakapikit na. Ito, oh. Ayan, syempre, hindi rin naman natin malilimutan yung mga nasa overflow. Tingnan mo naman, meron tayong mga kapatid dun sa overflow sa labas. Hello, kaway-kaway. Naririnig niyo po ba ako dyan? No? Panoorin niyo na lang ako dyan sa TV sa labas. Mas gwapo ako dyan kasi close up. Amen? Parang wala nag-amen sa inyo. Naririnig niyo ako? Hindi, yun doon sa labas. Wala akong naririnig. Ay, salamat, meron. Ayan. At siyempre sa online world, hindi po tayo tumitigil na ibinabahagi natin sa social media ang salita ng Diyos because we believe and we trust that the Lord is also working the same dito on-site at sa amang dako ng Pilipinas at ng buong mundo. God bless you po. Let's listen to the Word of God. Amen. So today, no, I want to share to you about a heart of a servant. No, ano ba yung a heart of a servant? No? Kanina sa awitin, 'di ba? Sinong na-touch doon sa kanta na heart of a servant? My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Grabe, no? Love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. 'Di ba? Yung sa dulo ano? I follow you. Pakibaba ng echo. I'll follow you. I'll follow you. Susunod ako. Totoo bang susunod tayo? My Jesus, my Lord. No, ang tunay na masunurin ay may pusong
mapaglingkod. A heart of a servant. Ano ba yung ibig sabihin ng heart of a servant? No, a heart of a servant says they value people and God's mission. No? Ano yung God's mission ba? Ano ba yung God's Great Commission? Saan natin makikita yun sa Bible? Very good, nagbabasa ng Bible. Matthew 28 verses 18 to 20. No? Go and make disciples of all nations. No, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you at the very end of the age. So it's just a review. No, sabi niya, itong mga may heart of a servant, they value people and God's great commissions way more than themselves. Higit sa kanilang mga sarili, no, or their own gain. So, ambition, God's mission, anong uunahin? God's mission or ambition, anong uunahin? Pwede namang sabay. Hindi mo kailangang mamili. Pwedeng sabay. Habang tinutupad mo yung ambisyon mo, pwede mong tuparin ang dakilang komisyon. Bakit sa mundong ito kailangang laging mamili? Pwede namang pareho. Huwag lang dun sa masama at mabuti. Hindi pwedeng magsama ang kadiliman at ang kaliwanagan. So, why am I saying na pwedeng pagsabihin ang ambisyon at dakilang komisyon? Kasi kapag sinabi kong dakilang komisyon lang, maraming magtatanong sa akin, so pastor, ibig bang sabihin hindi ko na kailangang mag-aral? Hindi ko na kailangang magtrabaho? Hindi ko na kailangang kumayod? Kailangan gawin ko na lang yung great commission ni God? Paano ko kakain? Paano ko mabubuhay? Pwede, di ba? Kaya ang sabi ko, hindi lang pwedeng mamili. Dapat pareho. Habang nag-aaral ka, habang nagtatrabaho ka, habang nasa bahay ka, habang naglalakad ka dito sa komunidad mo, kahit nasaan ka pa, pwede mong tuparin ang dakilang komisyon. That's a true disciple of Christ who has a heart of a servant. Kung mapapansin po ninyo, lagi nating pinag-aaralan yung obedience at yung may kailangang gawin. Bakit? Because our God Himself, Jesus, has a servant heart who came down to heaven, bumaba siya dito sa langit to serve us. Bumaba dito ang Panginoon para paglingkuran tayo. Sabi sa Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Hello? Amen. Naintindihan niyo po ba yon? Ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba hindi para paglingkuran. Bumaba siya para maglingkod, para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. He is motivated not by any gain. Hindi siya lang para sa for benefit of Him, but He came to the world and motivated, led by love. Pag-ibig, pagmamahal. No, He died on the rugged cross. Namatay siya sa kalbaryo ng krus dahil sa pag-ibig niya sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Pwede niyo bang sabihin sa katabi niyo, mahal ka pala ng Panginoon? Di ka ba na-update? Di ba? Kayo pong lahat na nanonood, sino man kayo, ano man ang paniniwala ninyo, basta kayo ay tao at humihinga, mahal po kayo ng Diyos. No? Amen? Because He created us. At makasalanan pa lang tayo, alam niyo bang mahal na tayo ng Diyos? Sino dito minsan nagigilty, ayaw mag-church kasi sasabihin, masusunog lang ako sa simbahan. Kasi sa dami kong kasalanan, pagpasok ko pa lang, baka masunog na ako. Sino may mga ganong thoughts? Dati, di ba? Marami tayo, taas ng kamay. Hey, ay ko bisang mag-church, masilab ko. Kayo muna. No, wrong mentality. Alam niyo ba na the more na magkakasala tayo, the more na dapat lumapit tayo sa Diyos. Kasi para tayo ay mapatawa dahil may tagapagligtas. At makasalanan ka pa lang, itong tagapagligtas na ito, mahal ka na niya. Amen. Patunayan ko yan sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8. Ang sabi ni Apostol Pablo, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang
pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Can I hear an amen? O pero sino dito, nagkasala ang jowa mo, sangkatutak na mura ang inabot niya? Sino dito, nagkasala ang asawa nyo, hindi nakapag-abot ng tamang sweldo, kumupit ng 500 piso lang, na siya naman ang nagtrabaho, binratatat nyo ng Armalite. No? Pero itong Diyos natin na pinaglilingkuran natin, makasalanan tayo, pero namatay siya para sa atin. How amazing is that? Palakpakan naman natin si Jesus. No? He died on the cross at pinaglingkuran niya tayo, it's not because you deserve it. Diba? Sa mga kabataan ngayon, deserve. Diba? With the emphasis, deserve. Deserve kito, man. No, we are not deserving. Hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos kasi tayong lahat ay makasalanan. But, He died. He gave His Jesus Christ died and the Father gave His one and only begotten Son simply because He loves us. Anong sarap ng pag-ibig na ganon, hindi po ba? Noong kahapon nandun ako sa Agaw Life Group. Pasan yung mga Agaw Life Group, taas kamay, palakpakan, di ba? Ramdam na ramdam sa kanila ang pagmamahalan. Sa sobrang pagmamahalan nila doon, ayaw ko nang umuwi. Sa dami ng pagkain nila, iba-iba. Eto, yung diet kong 1 week, bumalik ng 1 oras. No? I saw how they love one another. No, at the age of 65, 60, ito si Kuya Mike at si Nanay Lani, nagmamahalan na sa almost 3 dekada. Ang sabi niya, mahal ko ang asawa ko gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko. Grabe, kinilig kami ni Chow Yen. Tinanong ko sa Aling Corazon, nasan si Nanay Ason? Nandito ba? Si Nanay Ason at si Tatay Rowel. Sabi ko, mahal niyo po ba ang asawa niyo? Mahal na mahal ko yan. Paano niyo mapapakita? Dapat siya lang ang mamahalin at titingnan kong magandang babae, sabi ni Tatay Rowel. Dapat faithful ako, isa lang. Sabi niya, mahal ko siya kasi nagkaanak ako sa kanya. Sabi niya, tinanong ko siya, paano kung nagkaanak ka sa iba? No? But sabi ni Tatay Rowel, no. Dapat sa kanya lang. Kasi ang pag-ibig ko para sa kanya lang. Kinilig na naman ako, number 2. Ilang taon na silang kasal, no? Kasi 65 and 62 na din sila. No? Meron pang mag-asawa, medyo mas bata. Tago natin sa pangalang Celso at Marites. Sabi nung lala, Iga, pastor. Mahal ko yan kahit walang pera, pastor. May makain o wala. Basta kaluguran me. Abe kayo sa hirap at ginhawa. Kaluguran ko yan, pastor. Mamipi ako sa madaling aldo. Nagsasayang ako, pastor. Natutulog asa, ayos lang. Mahal na mahal ko. Kinilig na naman ako for the 3rd level. Hindi ba ang sarap ng may nagmamahal at minamahal? Di ba? Kaya nga yung mga kabataan ngayon, no, sorry for the term, kirengkeng. Kasi sila man mismo naghahanap ng pagmamahal. Pero mga kabataan, sa edad nyo ngayon, dapat ang pagmamahal na hinahabol nyo muna ay pagmamahal ng Panginoon at pagmamahal ng magulang. Paano kayo magmamahal ng iba, hindi nyo nga matupi yung mga pinaghigaan ninyo? Paano kayo magmamahal at magdadagnang ng isa, pang-load nyo, wala pa? Makapag-toothbrush nga, nalilimutan nyo pa? Kasi ang pagmamahal may kasamang, mga nanay, sagot, sakripisyo. Di nyo nga masakripisyo ang paliligo nyo. Meron akong alam dito, di naliligo. Uy, di ko sasabihin. Joke lang. So, I am coming from this simply because God the Father gave His one and only begotten Son, Jesus Christ, to save us, not because of any reason, but simply because He loves us. No? Sa context ngayon, sa pag-ibig na binigay ng Panginoon sa atin, hindi ba dapat, pag may sinabi ang Diyos na gawin sa atin, dapat mapapasagot na lang tayo ng, ang topic ko ngayon is, sabay-sabay.
Lord, yes, Lord. Di ba? If you value and you understand the love of God, siguro kahit anong sabihin niya, Lord, yes, Lord. Wala man nag-amen. Di ba? No, I will pull out a context of this kind of love in the book of John chapter 13 verse 1 to 9. Sabayan niyo ko, nung hinugasan ni Jesus ang paa ng mga tagasunod niya. Sabi niya dito, bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo. At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyukan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya ng Ama. At alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din siya sa Diyos. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa may bangwang niya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, Panginoon, hugasan niyo po ba ang paa ko? Sumagot si Jesus, kung ayaw mo hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya sinabi ni Simon Pedro, kung ganun, Panginoon, wag lang po yung paa ko ang hugasan nyo. Hugasan mo na rin, pati kamay ko at ulo ko. Ito ang salita ng Diyos. Naintindihan nyo ba? Amen. Bakit ang sagot? Amen. No? Hinugasan ang paa ng mga tagasunod. Para mas maunawaan natin kung saan ako nanggagaling sa pagmamahal ng Panginoon, no? Brief background lang dito. Ito sa bago magkaroon ng pista ng paglampas ng anghel, in fact, itong mga disipulo o mga tagasunod ng Diyos, nagmamagaling sila. Nagmamagaling sila kung sino yung the best na disciple. Sino yung the best leader? Ako yata. No, hindi ako. Mas marami akong pinagaling. No, hindi ako. Mas marami akong pinakain. Hindi ako. Ako ang pinakamalapit sa Diyos. Sometimes it happens. Sa isang grupo, merong pabida. Tama? No, dapat siya lagi yung bida. Ako, me, myself, and I. No? Pero, dito sa kwentong ito, no, nung kakain sila ng hapunan, wala man lang gustong maghugas ng paa nila. Bakit kailangan maghugas ng paa at kamay bago sila kumain ng hapunan? Tingnan niyo tong picture na to. Nakikita ba na maayos? Nakikita niyo ba? Oh, kita niyo? Ano, nakikita niyo yung unang picture? Oh. Mamakibak yan. Diba? O, diba? Tingnan mo yung mga paa nila. Bakit? Bakit ganyan kadumi yung mga paa nila? During that time, wala pang Nike shoes. Hello, ganda sapatos ko. Oy. Wala pa sapatos, wala pang medyas. Ano ang gamit nila? Sandalyas. During the time of Jesus Christ. And, meron na bang tricycle nun? May bus na ba nun? Anong ginagamit nila? Paa sa paglalakad. Kaya sa mga tamad dyan, hello sa inyo, shout out. Jesus Christ walked to share the gospel. No? So, ganun kadumi, pero walang gustong maghugas. Imagine mo, nagpapagalingan sila. Mas the best ako, mas magaling ako, hindi ako. Pero walang gustong maghugas ng paa ng 11. So dahil doon, anong nangyari? Si Jesus Christ na. Kasi walang gusto eh. No, basahin natin sa John chapter 13 verse 12 to 15. No? Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, sino naghugas? Jesus. No, hindi man lang si John, hindi si Peter, hindi si James, si Jesus. Muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos tinanong niya sila, naiintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Can you say it again? Naiintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? No? Ginawa ni Jesus yon, hinugasan ng paa ng mga disipulo. Tapos sabi niya, naiintindihan niyo ba yung ginawa ko sa inyo?
For example ako, no, naiintindihan nyo ba kung ba't ko hinugasan ng paa nyo? Nauunawaan nyo ba? Nauunawaan nyo ba ba't ko kayo pinaglilingkuran? Ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos itanong, sabi niya, tinatawag nyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil yan na ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo, ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Imagine, sabihin na lang nating 12 disciples times 2. Kasi dalawang paa, tama? 24 na ganyan kadumi. Baka may alipo nga pa yung iba. No? Mangibal yan, hanapin. No? Pero, nagdalawang isip ba ang Diyos? Nagyak ba yung si Jesucristo? Iyo, kadiri. No? Hinawakan niya. Why? Because Jesus Christ Himself, He has a servanthood heart. And serving, o yung paglilingkod, means dealing with dirt. Ang paglilingkod, ang dinidil natin dyan is karumihan. Example sa atin, dati tayong marumi, tama? Makasalanan tayong lahat, tama, mali? Lahat tayo marumi. Pero may isang tao o dalawang tao na ginamit ang Diyos para tayo ay makarinig ng magandang balita, para luminis tayo. Amen. Amen. Alalahanin natin kung sino yung mga taong yon na nag-share ng gospel sa atin. Sila ang ginamit ng Diyos para maglingkod sa atin, para maalala at malaman natin na merong Diyos na buhay para na maglinis ng kasalanan natin. No? Serving is dealing with dirt. No? Kahapon nga, nagpunta ako ng Agaw. Pasensya, Agaw yung example ko ngayon kasi nandun ako kahapon. Naalala ko nang nagsisimula kami sa Agaw, wala pa kaming tricycle, wala sasakyan. Naglalakad po kami dyan, paikot, ang layo. Puro burak, puro putik, no? Puro palaka. But nobody stops us from reaching out Agaw Lupa. Because bawat tao ay mahalaga sa Diyos. No? I also want to affirm Ate Tess and her team. Kasi linggo-linggo, yung nilalakad niya kapag walang tricycle ay hindi biro. No? Hinatid ko yung mga kids kahapon, nakasakay kami doon sa service ng barangay. May service na yun, ha? Hindi pa komportable. Alam niyo bakit? Parang roller coaster. Mitso kong may pakalibot. Alam mo yung di ba? Kasi baku-bako. Pero mind you, tinawag yon na barangay pinagpala. Ang pagpapala sa mga nandong ganun. Kasi bago ka pagpalain ng Diyos, kailangan mong maranasan muna yung rough road. Amen? No? So, this is what Jesus has done. No, kahit anong dumi, kahit anong bako-bako, no? Ay yun yung ginawa niya, no? And I remember when I was in high school, para lang maging tulad ako ni Kristo, no? I wear this bracelet. Sinong nakakaalam nung WWJD na bracelet? Mga 90s dyan. Yung WWJD, meron yung nakasulat, what would Jesus do? Hello, may Wala akong kabatch dito. Meron kasi dating mga binibentang mga bracelet, WWJD, what would Jesus do? So para ka, sa araw-araw na buhay mo, anong magiging desisyon mo? Sa tingin mo, kung halimbawa may nakilala kang ganitong tao, titingnan mo yun. Para i-remind ka, kung si Jesucristo ang kaharap ng taong to, anong gagawin mo? Nagets nyo? So it is a reminder that we must serve others. It is a reminder that we must be willing to do, no? Para lang mabless yung taong nakakaharap natin. Everyone should serve whoever you are. Because Jesus sets an example. 'Di ba? May example na ang Diyos sa atin, no? Kung halimbawa ngayon tayong lahat sasabihin ng Panginoon, ginawa kong maghugas ako ng paa na ganun karumi.
Tanungin ko kayo, maghuhugas din ba kayo ng paa ng kapitbahay ninyo? Wala sumasagot. Amen. Meron ba? Amen. Meron ba? Amen. Sa bibig lumabas, amen. Pero deep inside, tapos yung mga, ano pa yan, may mga natapakang suso, may sugat, nagnanana. Imaginein ninyo. Tapos yung alipunga, namamaga yung paa. Karamihan dito sa atin magsasaka. Sabi ng Diyos sa inyo, hugasan nyo ang paa ng mga magsasaka. Nakasmile si Nanay Emerida. Nanay Emerida, mahal mo ba ang Panginoon? Huhugasan mo ba ang paa ng mga magsasaka? Hindi. Pero real talk, tama? Yun literal pa lang, ha? May host naman daw. Hindi, nanay Sabi dito, kumuha ng palanggana. Wala ngang buhos-buhos sa palanggana lahat. Ibig sabihin, sa first one, meron ng bahid. Pangalawa, kumakapal. Pangatlo, pag 12 na, baka burak na yun. Diba? Yung iba nga, may betadine na ngayon No? But honestly speaking, look at me. Ang hirap, di ba? Literal pa lang yun. Pero paano kung sabihin ng Diyos sa inyo, tulungan mo ang kaaway mo. Biyayaan mo ang kaaway mo. Yung taong masakit sa ulo, matigas ang ulo, i-bless mo. Mas higit na mahirap. Amen, amen kayo dyan Totoo, di nyo ako mabigyan ng takoyaki. Thank you sa takoyaki. No? So, what am I saying here? Doon sa binasa nating konteksto, no, we will learn, point number 1, I do, you watch. Can you say, I do, you watch? Jesus did it first. The disciples are watching. They experience from Jesus what is serving. What is a heart of a servant. Hindi lang sinabi ng Diyos, maglingkod kayo. Hindi lang niya sinulat at sinabi. Ginawa niya muna, pinakita niya muna, sa kanya tinuro. So, Jesus do, disciples watch. I do, you watch. Jesus sets an example. No? He rose from a place in heaven. Jesus Christ is God. Can I hear an amen? No? He lay aside his garment. Sabi kanina, di ba? Tinanggal muna niya ang kanyang panlabas na damit. Imagine niyo may damit si Jesus. Tinanggal niya. It's symbolical. Nililay down niya yung pagiging king o hari niya. He laid down his garment. His divinity, his glory, yung kanyang kalwalatian, isinintabi niya muna. And then he wrapped himself with the towel. Binalabal niya yung tuwalya. That's a symbolism of, di ba ang tuwalya, di ba pan-driver pag nilagay dito. Di ba ang tuwalya pag dito panlinis, tama? So he wraps himself with this servant's clothing. Symbolical siya. Maglilingkod siya. Isinintabi niya ang pagiging hari para maglingkod sa mahihirap. Ganon ang Panginoong Jesucristo natin. A king went down to become a servant. No? Washing is like, doon naman sa washing, doon sa, di ba, hinugasan sa planggana, cleaning and washing is a symbolical means when Jesus died on the cross, yung blood niya has been poured out for the salvation of our sin. We are redeemed sa ating mga kasalanan. Kasi yung physical na paghuhugas at pagtanggal ng dumi, yun yung physical. Pero sa spiritual natin, yung banal na dugo ni Kristo nung namatay sa krus, yun ang naglinis sa atin. Sino ang gumawa din nun? The same Jesus Christ who washed the feet of the disciples. Trivia. Grabe bang magmahal si Jesus? Meron bang makakapantay sa pag-ibig ni Jesus? Wala. But Jesus is offering this love to all of us, no? Kaya nga sabi niya, no? Pagkatapos sa verse 12,
tinanong niya sila, naiintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Ngayon, kung tatanungin ko po kayo as a pastor of this church at sinishare ko to sa inyo, naiintindihan niyo ba ang pagmamahal ni Hesukristo sa inyo? Nauunawaan niyo ba ang klase ng pag-ibig ng Panginoon na meron sa inyo? Hello? Parang humihina nang humihina. No? Naiintindihan ba natin? Kasi, alam nyo, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, after niyang ginawa yon, dun sa verse 12, no, kung babasahin natin, sabi niya, pagkatapos, bumalik sa hapagkainan at naupo. After Jesus served the 12 disciples na hinugasan, sinuot niya ulit yung robe, di ba? So symbolically, naging hari siya ulit. Remember Jesus Christ after He died on the cross, nung nilinis niya tayo sa kasalanan, nung ikatlong araw, saan siya nagpunta? Hello? Wala nakakaalam? Tapos kapag sinabi ko, yun, tama ka sa hanang kamay ng Panginoon. Hindi kayo sigurado. Kasi sabihin nyo, mahal nyo ang Diyos. Saan nagpunta ang Panginoong Hesukristo? O ngayon, lumakas. Kanya, kasi tayo, pag di tayo sigurado, ganun eh. Tapos pag nasabi, sabi ko na eh. Wala ka naman sinabi. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa ang tao, no? Hello, are you with me? Yes. Nakakatawa tayo. Dalawang mukha. Sala sa init, sala sa lamig. Wow. Hi, fans. Di ba? Hindi, minsan ganun tayo. Napakahirap. No? That's why Jesus Christ set an example for us. Kasi kung ngayon, same today, kung tinatanong tayo ng Diyos, nauunawaan ba natin? No, kung paano tayo tinanggalan ng kasalanan ng Panginoon, nauunawaan ba natin na tayo ay nililis ng Diyos? Kung paano tayo ay pinaglingkuran ng Diyos? Kasi Jesus Christ, He modeled what we are supposed to do here on earth after our salvation. He modeled. He set an example. Pinakita niya sa atin. He cleansed us so we can sit at the banquet. Banquet. Alam niyo yung banquet? Sinong nakakaalala ng parabola ng long table? Imagine ninyo na may mahabang table sa kaharian ng Diyos. Nakaupo siya sa harap bilang hari, kumakain siya kasama ng mga anghel. Bumaba siya, wait lang. May mahal akong mga tao doon sa earth. Tinanggal niya yung pagiging hari niya. Naging mistulang servant siya. Hinugasan ng paa ng mga tao, namatay siya sa krus. Yung dumanak ang dugo niya, pinaghahampas, dinuraan, pinako sa krus, para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat na makasalanan na mga paiba-iba ng isip. Nasala sa init, nasala sa lamig. Pero ang Diyos natin, hindi kailanman nagbago ng pagmamahal sa atin. No? And then after niyang magawa, na paglingkuran tayo, sinuot niya yung robe niya, bumalik siya sa kanang kamay, no, ng ating Diyos Ama. Umupo siya ulit sa banquet. Para pag tayo mga namatay, yung soul natin, makakasama tayo dun sa long table para kumain kasama niya. Imagine. God is inviting all of us sa long table para makasama natin siyang kumain ng masarap. No? Imagine that God Himself, Jesus, sets an example. He made us holy and righteous because He is holy. Kaya tayo nagsisimba tuwing linggo, kaya tayo pinagbabasa ng Bible, kaya tayo tinuturo sa inyo na magdasal kayo, na maging mabuti kayo, na maging handa kayo, na maging matatag kayo sa pananampalataya ninyo, dahil darating ulit ang Panginoon para tayo ay dalhin doon sa Kanyang kaharian. Amen, that's a good news. Pero ang tanong, ginawa mo ba kung ano yung ginawa niya? I do you watch, but you don't just watch. He asks you to watch for you to copy it. Imitate it. Do it again. Kaya nga tayo tinawag na Christian.
Do you know that without Christ, you are I-A-N? Christian. I-A-N. I am nothing. Wala tayong silbi. Wala tayong kapupuntahan. Wala tayong halaga. Lahat tayo, kapag wala tayong Christ sa harap, I-A-N lang tayo, lahat tayo saan pupunta? Sa hell. Basura tayo. Putik tayo. Dumi tayo. Pero itong hari, bumaba para magkaroon ka ng Christ. That's why we are called Christian. Meron na tayong halaga. Kaya pakiusap ko, sa tuwing isusulat nyo yung Christian, i-capitalize nyo yung C. Huwag nyong gagawing X. Kasi ang X, ang kahulugan niyan sa math, zero value. Lalo na pag Pasko, Merry Xmas. Pwede ba ituloy nyo siya? Merry Christmas. Tatamad natin eh. Oh, nasambit ko yan kasi palabas na si Jose Marichan. Bermans na. Whenever I see girls and boys. Diba? Anyway, lalayo na tayo. So, naintindihan nyo? Christian. So, sabi niya ng Panginoon, He modeled it. What do we do now after realizing all this? Nare-realize niyo yung sinasabi ko? Nare-realize niyo yung pag-ibig ng Diyos sa atin? No? If you realize this, and Jesus sets the example of having a heart of servant, what we do next? What we do next? Can we say, Yes, Lord, yes. Sasabihin na nga lang, di pa, wala pa. Paano pa kung gagawin? Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Recorded yan sa heaven. So this is what we're going to do. After sinet ni God yung example, we do. Others watch. Nagets nyo? Kanina, number 1, Jesus said, I do, you watch. Then dahil tayo ang nakakita at nakawitness na dun sa kamatayan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, this is our time to say, yes, Lord, it's my turn. We do, so others watch. We will bring others into the kingdom of God. It is a process. Our motivation to serve is love from God. Kailangan nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos para mahalin natin yung kapwa natin. Ngayong nauunawaan na natin na mahal tayo ng Panginoon, no, we must love others. Love our neighbors. In John 13, verse 13 to 15, ang sabi niya, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon, hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gagawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya, gawin din ninyo ang ginagawa ko sa inyo. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang gawin? Hallelujah. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang gawin? Okay. Let's be honest. Mahirap gawin. Ang hirap maging Kristiyano. Pero kayang-kaya pag meron kang banal na spirito. Meron ba kayong banal na spirito? O, edi kayang-kaya. Choice nyo lang. Mali mo. Di ba? Choice mo. We should do it. Kasi serving minsan, no, tayo kapag naglilingkod tayo, may mali tayong motibo. Kaya hindi natin magawa ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos dahil mali ang ating motibo. For example, may ibang waiter. Nagsiserve lang sila ng maigi at maayos kasi merong tip. May komisyon, may sweldo. Pero pag walang tip, walang sweldo, tinatamad sila. Sino nakaranas dito ng ganon? Yung kakain ka sa Jollibee o kaya sa McDo o kaya sa Inasal o kaya 5-star na restaurant. Kapag maganda yung postura mo, ano pa po, sir? Meron pa po ba, sir? Yeah, pero kapag nakasuot ka lang ng tsinelas at saka ano, kuya, extra rice please. Wait lang po.
Binigyan na yung mga maraming, yung mga naka-gold, yung mga magandang bag. Kuya, extra rice please. Wait lang kuya, wait lang. Extra rice please. Nakadalawa na yung katabi namin. Ako, dahil ba mataba ako, hindi ako pwede mag-extra rice. Binayaran ko rin yung plato ko, extra rice. Green yan no, hindi naman puti. Kamukha ko. May wala na yung appetite ko. Sayang yung sarap ng natigil. Bakit? Minsan kasi, may tip sa kabila. O kaya minsan yung doon sa kabila, may posibleng, alam mo yon, kasi mas maganda, mas natatakot sila, kasi mas kaserve-serve sila. Palibasa, nakashort ako. Tukal kulob. So those kind of waiters will not last. Kasi mali ang motibo. Pero kapag waiter ka, naglilingkod ka, pantay-pantay ka, mahal mo lahat ng customer. Kahit meron o wala, kahit bata, matanda, may ngipin o wala, may pera, may tip o wala, paglilingkuran mo ng pantay-pantay yan. Kasi mahal mo ang ginagawa mo. Tama, mali? The same way in the church, serving in the ministry, hindi mo goal ang affirmation. Hindi mo goal ang feel good. Hindi mo goal na palakpakan natin siya, well done siya, magaling siya. No. Dahil kapag yan ang naging motibo mo sa paglilingkod mo sa church, you will not last. Marami tayong kilala ditong mga nakasama nating magagaling. Wala na sila ngayon. Mali ang motibo. No, pero kung ang motibo mo ay you are serving because of your love and you understand the love of God, why you do what you do, you will last. O tingnan nyo, may matatanda na dito, inuugat na sa church. Tingnan nyo. No? So, can I encourage you, mga kapatid? Can I encourage you? Sa paglilingkod natin, o mga inuugat, no? Can I encourage you, kung halimbawa napapagod po tayo sa paglilingkod sa Diyos, you don't quit because it's hard. Don't quit. But rather, you should be motivated to serve because of God's love and your love for His people. Can I hear an amen? No, we are not, sabi nga, we are not in it because of what we can get. We are in it because of love. Nandito tayo naglilingkod, hindi dahil sa kung anong makukuha natin o kung anong blessing na gusto lang natin. Pero pag wala ng blessing, ayoko nang maglingkod. Wrong. We are here because we are in it because of love. Nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos kaya tayo nagmamahal. Alam nyo ba mga kapatid, na may measurement din sa heaven? Sa Lucas chapter 12 verse 48 sabi, sabay-sabay tayo, at ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din pero magaan lang. Wait lang, paparusahan pero magaan lang. Bakit? Kasi mangmang siya. Hindi niya alam yung gusto ng amo niya. Pero sa ating alam na kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kalooban ni Kristo pagkatapos tayong niligtas, ito ang sinabi, ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami na ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Let's be careful. Marami na kayong alam sa Biblia. Amen. Marami na kayong alam patungkol sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero wala pa rin kayong ginagawa. I'm sorry to tell you. Malaki ang karampatan na nag-aabang sa inyo. Kaya nga alam nyo nung nabasa ko to, sayang, sana hindi muna na-share sa akin yung gospel. Sana nung malapit na akong mamatay. Sino nakakaisip niyan minsan? Kasi minsan napapaisip ako, God, hindi ba unfair? Yung mga last minute na maniniwala sa'yo, halimbawa bedridden, 75 years, mga walang iya sila, 75 years, makasalanan sila, pero bibigyan mo pa rin sila ng chance, 75, mamamatay na yung sa hininga na lang, tapos tinanggap ka nila, naniwala sila, ligtas pa rin sila. Eh ako, 23 pa lang.
Ngayon 35 pa lang, mahaba pa. Pareho lang kaming maliligtas. Hindi ba unfair, God? Naisip niyo ba yon? Real talk, naisip niyo ba yon? Sana tinanggap ko na lang si Kristo nung mamamatay na lang ako. As human like that. Ganon ka mag-iisip. Pero kung tunay mong mahal ang Diyos, mag-iisip ka ganito. Praise God, tinanggap ko ang Panginoon ng mas maaga, napaglingkuran ko siya ng mas mahaba. Kasi kapag napaglingkuran ko ang Diyos ng mas mahaba, kumpara dun sa hindi napaglingkuran, ligtas siya doon. Pero tandaan nyo, may pangalawang judgment. Yung mamang yon naligtas, totoo, nasa heaven. Pero ang bahay niya at ang bahay ko magkaiba. Ako mansion, siya bed space. Baka nga hindi bed space, seat space. Nakaganon lang siya. Ganon ko in layman's term para lang maintindihan nyo. Nagigets nyo? So, habang nandito po kayo, narinig nyo na ang magandang balita, dapat may gawin na kayo. Kasi kapag niligtas kayo at matagal na kayong Kristiyano, wala pa rin kayong ginagawa sa kalooban ng Diyos, tandaan nyo, meron pong karampatan na ibibigay ang Diyos sa inyo. Pinagkatiwalaan kayo. Anong ginagawa nyo? Naalala yung parable of the talent? Binigyan ng talent, kitkot niya mo. Kasi takot siya. Huwag kayong matakot kasi tutulungan kayo ng Diyos. No? Amen? So, we do, so others watch. Kasi the more na ginagawa natin, dumadami tayo, mas madaming pupunta sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo selfish. That's why on number 3, last point, not one but all. Hindi dapat tayo maging selective. It's not about who is deserving. Hindi lang natin pipiliin kung sino yung gusto nating maligtas. Ganyan tayong mga tao eh. Kakausapin lang natin yung mga taong gusto nating kausap. Ililigtas lang natin at sisiralan lang natin at bibiyayaan lang natin, ibibless lang natin yung mga taong sa tingin natin karapat-dapat. Pero kapag hindi karapat-dapat at paulit-ulit, minsan sasabihin natin, makasora naman kasi ulit-ulit yan. Tama? Selective tayong mga tao, tama? Pero ang Diyos hindi. He's not choosing one, He's choosing all. He's not choosing Balsik only or Hope Church. He's choosing all. Alam niyo ba, pati mga Muslim, mahal ng Diyos. Alam niyo ba, pati kahit anong sekta, anong relihiyon, mahal ng Diyos. Kaya nga ang magandang balita ay pinapaabot sa lahat. Pero tayo na nakatanggap, minsan namimili tayo eh. O, puntahan natin yon, i-share natin. Ay, hindi yan nakikinig, matigas ulo yan. Dito na lang, dito, pipiling ko to, okay to. Huwag ganun, men. Huwag ganun. Magagalit ang Diyos. No? Kasi tayo mismo bilang disipulo, tagasunod ng Diyos, deserving ba tayo? Karapat-dapat ba tayo? Pero bakit tayo pinili ng Diyos para mapakinggan natin ang pagmamahal niya? The same way tayong lahat, we should serve without limits. Can you say serve without limits? Serve without limits. And serve without selection. No? Paano natin madedevelop to? Kasi sa totoo lang, mahirap talaga. Pero madedevelop natin. Sa paanong paraan? 2 salita lang. Ay, 3. Love and respect. Kung mahal at nire-respeto mo ang Diyos, mamahalin mong kapwa mo. Ganun lang kasimple yun. For everyone around us are creation of God. Kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. Kasi alam mo na anak din yan ng Diyos. Sa tuwing makakakita ka ng masamang tao at mabuting tao, walang pinagkaiba yan. Anak yan ng Diyos pareho. Parehong nangangailangan ng pagmamahal yan. Pero yung Kristiyano na alam mong nakatanggap na, pwede mong iwanan. Dapat ang mas lapitan mo, yung wala pang alam tungkol kay Kristo. You remember? Leave the 99. Find the one. Hello? No? So, ganon ang pag-ibig. Sabi nga dito sa Galatia chapter 5, verse 13 to 14, sabay-sabay tayo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang pagnanasa ng laman sa halip. Sabay-sabay, magmahalan kayo't magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi mo yun, Tatay Henry, kahapon, di ba? Swelo na naman nga na Ilani, no?
Mahal ko siya, gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili. Biblical yun. And even Paul says this sa Ephesians chapter 5:21, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mahal niyo ba si Kristo? Kayo, mahal niyo si Kristo? Mahal niyo si Kristo? Kayo dyan, kayong tatlo? O igalang niyo yung nagsasalita. Di ba? Kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Igalang niyo ang Panginoon. Hindi akong Panginoon, ha? Pero ang sinasabi kasi dito, kung mahal talaga natin ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin. Tama? Kahit gaano sila kasama, kahit gaano sila kawalang hiya, mamahalin natin sila. Ang hirap, no? Hirap. I can be honest with you, I can testify, even me as a pastor, minsan talaga meron kang favoritism. Mas madaling tulungan ang mga taong mabait. Tama? Kesa dun sa mga taong makulit. Pero ang sabi ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, mamahalin ang makulit kesa sa mabait. Kasi yung mabait, meron na yun eh. Yung mabait, okay na yung kay God eh. Kasama mo na yun sa heaven eh. Pero yung makulit ang dapat nating mahalin. Can I hear an amen? No? So, I want to close this. Sa lahat ng mga may asawa, babae o lalaki, syempre, yun lang naman ang asawa, babae o lalaki. Wala nang iba. Spouses, tulungan po natin ang ating mga asawa. Iparanas po natin ang pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Look at their needs. Hanapin natin kung anong pangangailangan nila. Hindi natin dapat hahanapin kung ano yung kulang sa kanila. I'm speaking for myself. Nararamdaman ko ang tingin sa akin ng asawa ko dito. Oh, ang hirap talaga maging pastor. Bago mo sabihin, dapat gawin mo. I love you, baby. Baby. Shikarababahande, arabahande. No? Serve them, love them, even without asking. Diyos, kaya na naman ako din. Dahil minsan kasi hindi ko nabibigay ang oras ko sa asawa ko. Maniniwala ba kayo na mas marami ang oras ko sa ibang tao kaysa sa asawa ko? Mas mahal ko kayo kaysa sa kanya. Pero ang sabi ng Diyos, kapwa mo rin siya. Siya ang pinakamalapit na kapwa mo. Mahalin mo muna siya bago ka magmahal ng iba. And baby, I'm sorry kung minsan nagkukulang ako sa'yo. Patawarin mo ako. But with this teaching, I'm not promising. Kaya huwag kayong magseselos pag di ko kayo na-chat. Ibig sabihin may oras ako sa asawa ko. Forgive me for my shortcomings. Minsan kasi mas nauuna ko yung church kesa sa asawa ko. So kagabi nagsabi siya na I'll just share. Hindi siya masaya recently kasi hindi ko siya nabibigyan ng oras. So ako as a pastor, open ako sa inyo. Nagkakamali din ako. So kaya kapag sumusobra na ako sa ministry, tulungan niyo ako. Pastor, nabigyan mo na ba ng oras yung asawa mo? And sometimes, no, may nakakakita sa inyo kung how I treat my wife. Kasi minsan pag familiar ka na sa asawa mo o sa kausap mo, minsan nawawala na yung paggalang. No? And I recognize that. As a pastor, I'm also a person in process. No, tulungan niyo ako bilang pastor. Kasi kailangan ako ang maunang role model bago kayo. Amen? Ayan. Okay na, baby. Love you. And then to the youth, sa mga kabataan, serve your classmates. Serve your teachers. Serve your parents. Honor your parents. Igalang niyo yung mga magulang niyo. Kahit na Armalite yan, maniwala kayo, mahal kayo ng mga yan. Isusubo ng mga yan. Hindi nila isusubo, bibigay muna sa inyo. Maniwala kayo sa akin. No, mahal kayo ng mga magulang ninyo, no? Sa lahat ng mga youth. In the church, sa ating bilang magkakapatid, let's serve one another and contribute. Let's ask one another, anong matutulong ko sa iyo, kapatid? No, pag nakita niyong nakasimangot at makasimangot ka, pakananda ka pa nga di. No, hindi yung sasabihin natin, kaslam mo naman itsura, paano nakamaslam itsura? Nakakapikon din kasi minsan yun, di ba?
Or sometimes, no, kahit na minsan biro, yung sasabihin natin na, laki ng tiyan mo, taba mo, lagi ka na lang nagda-diet. Tulungan na lang natin. Pastor, yung promise mo. Di ba, hindi yung, taba mo, lagi ka na lang nagda-diet. Minsan kasi nakakasakit din. Roma, nasakit kay pastor. Hindi. Sometimes, di ba, nagbibiruan tayo? Okay lang, nakangiti. Pero deep inside, alam nyo, para yung panaksak, sinasaksak ka sa puso. Kasi hirap na hirap ka na nga eh. Pinamumukha pa. Tama, mali? And alam ko, bawat isa sa atin may kanya-kanyang problema. May kinukulang sa ganito, kinukulang sa ganyan. O minsan, di ba, parang, minsan merong mga irritable sa buhay. Sino dito laging irritable? Minsan nakikita natin sila bilang mga tao, sama ng ugali nito. Talaga nakakainis eh, paulit-ulit. Pero, before we judge them, know their situation. Alamin muna natin yung sitwasyon nila, kumusta ba talaga sila? Pero doon naman sa mga taong ganon, wag naman laging pabebe. Wag naman laging pabiktima. Dapat, kayo din, tayo din, no? It's a give and take. It's not always receiving. No? It's giving and receiving. Can I hear an amen, everyone? Magpasakop tayo sa isa't isa. Even in the community. Let's be a part of the solution, not a part of the problem. Kasi minsan, gusto mo, laging ikaw na lang pinapansin. Laging ikaw na lang yung problema. Bakit walang ibang problema yung iba? Lagi na lang ikaw. Baka naman pwedeng ako naman ngayon. Tama? Or might as well, mas maganda, maging solution ka all the time. Can I hear an amen? No, you must be the solution at all times. We need to be involved and make a difference. No, we must get in and be faithful. No, let me share that. Let's get in and be faithful. Magsimula tayo dito sa church as ushers. From usher, naglinis ng toilet. Nung naglinis ng toilet, naging worship leader. After nung mag-worship leader, naging leader. Nung naging leader, naging SDL. Alam niyo kung sino nagpo-promote? Hindi ang tao, si Jesus. Because of your faithfulness. Can I hear an amen? Now, can I just testify sa inyo, yung servanthood heart, hindi nagsisimula dun sa taas. Nagsisimula lahat sa baba. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng konti, paano ka pagkakatiwalaan ng malaki? Hello? Gusto mo maging leader. Kino-compare mo yung sarili mo, mas magaling pa ako dun sa leader na yun eh. O mas magaling ka, tama. Pero ang tanong, siya may oras, ikaw wala. Hello? So we need to see that, no? Wala tayong favoritism dito sa church. Those who are willing, then let them serve. Those who doesn't have time, kahit gusto ninyo, kahit magaling kayo, paano namin kayo matutulungan at magagamit? Lagi kayong wala. Lagi kayong may reasons. So, sinong mas laging gagamitin sa church? E di mga available. Tama? Sabi nga ng Panginoon, He doesn't look outwardly. He looks at the heart. If you are willing, we encourage you to serve with us. Kasi, at the end of the day, sabi nga ni Pastor Chapman, serving is not something what I did, but it is who I was. Amen? Ganda, no? Hindi lang yan tungkol sa paggawa, tungkol sa kung sino ka talaga, your character. Character is better than skills. Anong gagawin ko sa maraming alam gawin? Puro naman complain ng bibig. Hello? Mas gusto ko pa yung mangmang at walang alam, pero mapagpakumbaba at marunong sumunod. Kasi yun, natuturo. Ang skills natuturo. Ang ugali, hindi. Hello? No? So let's have this realization in our life. No? Lord, yes, Lord. Gaya ng psalmist na to, sabi niya, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa isang lugar. O Diyos, mas gusto ko pong tumayo sa inyong templo, O Diyos, kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Anong gugustuhin natin? Kahit mababa ang ginagawa natin dito sa simbahan, pero kasama natin ang Diyos. Pero dun sa labas, CEO ka,
Honor student ka, pero hindi mo kasama ang Diyos. You're famous in the world, but Jesus doesn't know you. Anong pipiliin nyo? Mas pipiliin ko na lang maging tagalinis ng simbahan, basta kasama ko ang Diyos. Kesa sa meron akong corona dito sa mundo, hindi naman ako kilala ng Panginoon. Pag namatay ako, sasabihin ko, Lord, Lord, marami akong charity, marami akong pinakaing bibig. Sasabihin ng Diyos sa akin, sino ka? Layas, di kita kilala. Why? There's no relationship with Jesus Christ. Can we all stand? Gaya ni Haring David, he started to be like a shepherd boy. Shepherd boy si David, but because of his faithfulness and consistency, can you say consistency? He keeps saying, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. No? Yes, Lord. He became the anointed king. Isa sa mga hari na hindi malilimutan. And there is this spiritual development that happened to him. Now, I can testify even me myself. Nagsimula ako sa paghawak ng map. I started to hold a map in Singapore. Usher ako, tagapulot ng basura. Hindi ako kilala, hindi ako pinapansin. Ayaw ko namang magpakilala sa mundo. Tagalinis ng toilet bowl. Ayaw ko magpakilala. Ang sa akin lang, kahit sa simpleng paraan, mapaglingkuran ko ang Diyos. Mapaglingkuran ko siya sa bagay na alam ko. Wala akong hinahangad na kahit ano, na corona, na titulo, na posisyon, na maging best ako, na mas makilala ako. No, I don't need that. I just simply want to serve the Lord because I believe my God deserves to be served. Because I believe the King of Kings, Jesus, na namatay doon sa cross, karapat dapat siyang paglingkuran ko. Regardless kung ano lang ang kaya ko, alam ko sa sarili ko, ito lang ang kaya ko, ibibigay ko ng buong buo. And I don't need any recognition. I don't need anything na dapat purihin ako. At the end of the day, it's not about me. It's about Jesus Christ. Amen. But you know, God is good. Napakabuti ng Panginoon. Nakikita niya ang puso ng mga tunay na naglilingkod sa Kanya. That even if hindi mo dinidesire na promote, hindi mo man lang hinahangad na ma-promote ka sa simbahan o kahit saan. Pero kapag totoong nagpapakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. One day in my life, hawak ko map. But this time, the Lord has promoted me to be a pastor of this church. At hindi ko pinagyayabang yun. Hindi ko binibigyan ng credit ang sarili ko that I'm a pastor. What I'm boasting here is simple. Jesus knows. Alam ng Diyos ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Amen. Sa loob ng 6 na taon na naglilingkod ako kasama kayo, ang dami kong narinig na masama. Ang dami kong chismis na naririnig kung sino daw ako. Ang dami kong naririnig wherever in this community. But I don't care. Because I know I'm serving a living God. I know na ako buong puso nagpapakumbaba, na ginagamit ako ng Diyos para iparanas sa inyo ang pag-ibig niya. Para turuan kayo ng galing sa puso dahil ako naranasan ko rin kung anong nararanasan nyo. And praise be to God. Nakikita naman nating lahat, lumalago tayo. In fact, we have another church dito. Ang children's church natin, kahapon, kakaumpisa natin, hindi na sila magkasya ulit. They have a total of 106 children. Palakpakan natin ang Lord. So kung ginamit ako ng Diyos, gagamitin kayo ng Diyos. Ako may nakikita ako dito, mga kabataan, you are better than me. Mas matalino kayo sa akin, mas matangkad, mas gwapo, mas marami kayong alam, mas magaling kayong tumugtog. God can use you. Ako, ang alam ko lang hawakan dati, map. And then the Lord has blessed me. But it's not about your skills. It's about your heart.